Magandang oras na naman sa inyong lahat mga kaibigan. Ang ating pag-usapan ngayon ay tungkol sa latest survey ng Pulse Asia Research Incorporated. Pero bagong lahat, huwag niyong kalilimutan na mag-subscribe sa ating channel. Please like, comment, and share. Pakiclick na rin ang notification bell para hindi niyo makaligtaan ng mga bago at susunod nating mga video. Balik sa ating topic. Sa mga hindi pa nakakalam, ang Pulse Asia Research Incorporated ay pinamamalaan ng akademya na may kinikilalang kadalubhasaan sa iba't ibang disiplina sa agham panlipunan at ang mga areas of practice. Ito ay nakatuon sa mga pagsubaybay sa mga mahalagang isyong sosyo-ekonomiko, pampolitika at cultural sa isipan ng publikong Pilipino. Ang nasabing kumpanya ay nagsagawa kamakailan ng survey mula November 26 hanggang December 3, 2024 sa pamamagitan ng face-to-face interview sa buong Pilipinas. Ang survey ay tungkol sa performance at trust rating ng Presidente, Vice Presidente, Senate President at House Speaker. Ang survey ay may sample na 2,400 na representatives na may edad na 18 pataas. Bago sinagawa ang survey, may mga pangunahing pangyayari na naganap sa mga linggo immediately before at sa panahon ng pagsasagawa ng mga panayam survey. Tulad ng 2 impeachment complaint laban kay VP Sara ang inihain sa House of Representatives sa unang linggo ng December 2024. Kabilang sa mga grounds para sa impeachment ay paglabag sa 1987 Philippine Constitution, graft and corruption, panunuhol at pagtataksil sa tiwala ng publiko o kaya'y betrayal of public trust. Ang mga reklamong ito ay inihain kasunod ng patuloy na pagtanggi ng Vice Presidente na ipaliwanag ang paggamit ng mga confidential funds, pati na rin ang di umano'y maling paggamit ng mga budget ng Office of the Vice President at ng DepEd, Department of Education. Sa iba pang mga developments, nagpalabas ng supina ng National Bureau of Investigation, NBI, sa Vice Presidente para humarap siya sa agency at ipaliwanag ang kanyang panig hinggil sa sinabi niya na umupa siya ng isang assassin para patayin ang presidente at ang First Lady at ng House Speaker kung siya ay mapatay. Sa panahon na ito, sa wakas ay nagpakita rin si dating Pangulong Rodrigo Duterte noong November 11, 2024 sa Quad Committee ng House of Representatives na nag-imbestiga sa mga naiulat na pang-abuso na nauugnay sa kanyang administration war on drugs. Sa nasabing pagdinig, hinamon ng dating Pangulo ang International Criminal Court na pumunta sa Pilipinas para imbestigan siya para sa kanyang di umano'y mga krimen laban sa sangkatauhan na may kaugnayan sa kanyang administration ukol sa anti-illegal na droga na kampanya. Lumabas sa resulta ng survey ukol sa performance ng Presidente, Vice Presidente, Senate President at House Speaker. At ito yung result ng survey. Si President Bongbong Marcos ay nakakuha ng approval performance rating na 48%, habang si Vice President Sara ay 50%. Sa the same survey, si Senate President Chis Escudero naman ay nakakuha ng 53%. Nangangahulugan na siya ang may pinakamataas na marka dahil si Speaker Romualdez ang kanyang nakuha na marka na approval sa kanyang performance ay 25%. Si Speaker Romualdez ang may pinakamababang marka sa mga nabanggit na 4 na elected officials. Ang kanyang performance approval rating ay 25%.
Tungkol naman sa trust rating ng mga nasabing official, si President BBM ay nakakuha ng 47% habang si VP Sara ay nakakuha ng 49%. Mas mataas ang rating ng Vice President kaysa sa President. Si Senate President Escudero naman ay may 51% approval trust rating habang si Speaker Romualdez ay kulelat dahil nakakuha siya ng approval trust rating na 21%. Kung ikumpara natin ang performance rating ng mga nasabing official sa kanilang nakuha noong September 2024, ang rating nila ay bumaba sa latest na survey dahil si President BBM ay may approval performance rating noong September na 50. Bumaba ito sa latest survey dahil nakakuha lamang siya ng 48%. Ganon din, bumaba rin si VP Sara sa kanyang rating noong September na 60. Ito ay bumaba sa 50%. Ganon din, si Senate President Escudero bumaba rin mula sa 60%. Bumaba ito sa 53%. Si Speaker Romualdez ay bumaba naman ang kanyang performance rating mula 32, bumaba ito sa 25 itong latest survey. Sa trust rating, kung ikumpara ang survey noong September at ang latest survey, ang mga nasabing opisyalis ay bumababa ang kanilang rating. Kaya may mga nagtatanong, sa mga batikos at paninira kaliwat kanan laban kay VP Sara, bago o kaya'y sa panahon ng survey, bakit parang hindi masyadong nakaapekto ito sa kanyang performance at trust rating? Mas mataas pa rin ang kanyang rating sa presidente. Mas mataas pa rin ang kanyang rating sa Speaker of the House. At bakit hindi rin umaangat ang approval rating ni Speaker Romualdez? Mga kaibigan, anong sa palagay ninyo? Please send your thoughts. Mga kaibigan, hanggang dito na lamang ating talakayan. Hanggang sa muli. Bye-bye.